Hello mga mommies, mga nanays, mga ate, mga titas na naghahanap po ng recipe ng sesame balls or butchi. So, eto po yung recipe ko na kahit pagkatapos iprito ay hindi po siya umiimbis or nagdi-deflate. So, panoorin po natin ang step-by-step procedure at yung exact recipe. Okay, so simulan na natin. So, unahin natin munang iluto ang ating filling na ube. So, if you have your own recipe, go for it. Pero etong sa akin ay simple lang. So, kakailanganin natin ng half kilo ng ube or pwede rin po kayong gumamit ng kamote, taro, mung beans, anything na gusto nyo po. So, simple lang gagawin natin. Lagyan ito ng 1.5 cups of water at boil po natin ng 20 minutes. Okay? So, after 20 minutes, fully cooked na po siya. And then, ilagay po natin siya sa bowl at lagyan ng 3/4 cup sugar, 3/4 cup full cream milk powder at i-mash po natin hanggang sa maging well-combined po yung mga ingredients niya. Since hindi naman po siya perfectly smooth at meron pa rin po siyang buo-buo kagaya nito, so isi-sieve po natin ang ating ube filling. Okay? So, ganyan lang kasimple. And yan, gumamit ako ng baso para ma-push down ng maigi yung ating ube at maging very smooth po siya. So, ang susunod ko naman gagawin ay ilalagay ko siya sa kawali at iluluto ko po siya ng ilang minuto. So, lalagyan ko lang po siya ng 1 tablespoon of butter para hindi po siya dumikit at mas masarap po siya pag may butter. So, napakasimple lang po. So, nakikita nyo na yung recipe ko is napakasimple. Hindi ako naglagay ng food coloring, hindi ako naglagay ng ube flavor. I just want the ube itself to be yung pure po siya na gourmet, wala po siyang halong ibang pampalasa. At saka kasi I find it overpowering pag may ube flavor pa. So, mas maganda na yung ganyan kasimple, okay? So, ganyan, very thick consistency na siya. So, hanguin lang po natin at palamigin ng konti. And then, after that, i-shape po natin siya into small balls, yung maliliit lang po. At gumamit lang ako ng yung smallest ice cream scooper. Hindi ko alam kung number 20 yata yung size niya, nakalimutan ko na. Anyway, so if you want, kung mas gusto niyo ng maliliit, pwede rin po. Mas maliliit na ball shape po dyan. Okay, next naman, i-prepare natin ang ating dough. So, maglaga po tayo ng tubig, ng 1 1/4 cup of tubig. Tapos, pakuluan natin yan, lagyan ng half cup of white sugar. So, mix lang po natin hanggang sa ma-dissolve ang ating white sugar. Tapos, set it aside, palamigin po natin yan ng konti. Okay? So, 2 cups of glutinous rice flour. Yan, half cup of rice flour, half teaspoon of salt. Ayan, i-mix lang po natin ng konti. Tapos, ilagay na po, pag malamig na, make sure na malamig na po yung ating water and sugar mixture na nilaga kanina, ha? Tapos, pag medyo malamig-lamig na siya, ilagay na po natin siya sa ating dry ingredients. So, this time, gamitin na po ang ating kamay sa pag-mix po ng ating, or pag-knead ng ating dough. Okay, so ayan. At kapag medyo dry po ang ating dough, maglagay po tayo ng additional 2 tablespoons of water at 1 tablespoon of vegetable oil. At kung nagtataka kayo kung bakit ako naglagay ng rice flour, yun po yung secret ingredient para po hindi po mag-deflate ang inyong sesame balls or butchi pagkatapos iprito. So, nare-retain po yung shape po niya. Okay, so ayan na. Okay na po. Na-knead na po lahat. So, just set it aside for about 20 minutes. Okay? So, ipa-rest lang po natin ng 20 minutes. Yan. Takpan lang po natin siya ng cloth. After 20 minutes, eto na po yung ating dough. Ready na po siya. So, ang gagawin lang po natin ay hahatiin lang po natin siya into balls na equal sizes. Ang ginawa ko po is the size of a golf ball. Ganun po siya kalaki. Pwede rin po kayong gumamit ng weighing scale. I-weigh nyo po ang each ball na
say 20 or 25 grams para po pantay-pantay po yung pagkalaki ng inyong mga buchi or sesame balls. O ayan ha, naghugas po ako ng kamay ha. I washed my hands thoroughly para po mas malinis po yung ating ginagawa. And after washing, I sprayed my hands with oil, cooking oil, para po siya, mas madali po siyang gumawa ng buchi. Okay? So para hindi po siya dumidikit sa kamay. So, heto na, mag-prepare na po tayo ng isang bowl with water. At saka yung isa naman ay yung ating sesame seeds, okay? So, i-dip lang po natin yung ating mga buchi or sesame balls doon sa tubig. And then, saka po natin siya lalagyan ng ating mga sesame seeds. So, sa ganitong paraan, mas lalo pong didikit yung ating mga sesame seeds sa ating mga buchi or sesame balls. Okay? So, ayan. Okay, so next, ito naman ang aking deep frying technique, okay, na i-share ko sa inyo. So, mag-prepare lang po tayo ng ating oil, cooking oil, deep fried po dapat. So, switch on to lowest flame. Okay, so hintayin po natin maging 121 to 130 degrees Celsius ang ating temperature ng ating oil. Okay? So, pag na-reach na po natin yung 120 to 130 degrees Celsius, andyan po yung Fahrenheit equivalent po niya, saka po natin ilagay isa-isa ang ating mga buchi balls. Okay? So, yan. Okay na po siya. At hintayin po natin hanggang 15 minutes to 18 minutes ang pagpiprito. Yung sa akin, prinito ko po siya ng 18 minutes kasi po malalaki po yung size ng aking buchi balls. Golf ball size po siya. Pero lesser time po yung pagpiprito kapag maliliit na buchi balls ang inyong ginawa. So, ayan, makikita po natin kapag sinunod po natin yung recipe and exact procedure ng kung paano gawin, then you will have the perfect sesame balls or buchi. Ayan na po siya. So, di ba? Hindi po siya na-deflate. Ayan. So, very yummy po siya and very crunchy. So, good luck and have fun in making your own buchi.